lahat. Kami ay mga tagapagturo sa Pilipino. Ako si Binibining Jasmine Rose Daulo. Ako si Binibining Rosalie G. Estraban. Ako si Binibining May Hasmin Yung Bawon. Ako si Binibining Christine N. Sobremonte. Isang magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating klase, ay maaari mo nang tumayo ang lahat para sa ating panalangin na pumunaan ni Angel. Panginoon namin, Diyos, pagnubayan mo po kami sa araw nito. Patuloy na kaming gabayan upang lahat ng aming pagpulong ay aming magampanan. Tulungan po kami sa mga pasya na aming sinagawa. Pagpalaan po ang aming mga guro na sa amin ay matyagang nagtuturo. Pagpalaan muli ng aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ang lahat nito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat man ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo munang magsimula sa ating klase, ay maaaring pumunang pulutin ang mga basura sa ilalim ng inyong upuan at ilagay ito sa tamang lalagyan. At maaari na kayo umupo. At ngayon naman ay maaari mo pong tanungin ng ating sekretarya kung may lumiban ba sa klase ngayong umaga. Wow! Ang galing! Walang lumiban sa klase ngayong umaga at dahil dyan, bigyan mo ng 3 bagsak at inyong sarili. 1, 2, 3. At ngayon naman ay may mga alituntunin tayo sa ating klase. Maaari mo ninyong basahin ng ating alituntunin. Wika. Wastong asal ay pairagin sa loob ng pilit-aralan. Igalang ang guro at kapwa mag-aaral sa lahat ng oras. Pumilos ng may kayusan at makilahok sa talakayan. Aralin at tapusin ang mga gawain ng buong katapatan. Naiintindihan ba ang ating alituntunin sa klase? Magaling! Ang mga alituntunin na ito ay magsisilbing gabay natin upang maging maayos, masaya at makabuluhan ang ating talakayan ngayong araw. Kaya inaasahan kong maging aktibo at magalang kayo sa ating klase. Bago tayo tuluyang magsimula sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang talakayan. Mahalaga ito upang maiugnay natin ang ating natutunan sa ating aralin ngayong araw. At ngayon, maaari mo matanong kung sino ang nakaalala ng ating nakaraang talakayan noong isang araw? Napakahusay na inyong mga sagot. Ipinapakita lamang ito na handa na kayong matuto sa panibagong aralin. At ngayon naman, ay handa na ba kayo sa ating aktibidad? Dahil handa na kayo, ihanda na ang inyong mga sarili. Ngayong handa na ang lahat, tayo naman ay maglalakbay sa isang tagpong pamilyar sa ating mga Pilipino. Isipin na lang na tayo ay nasa isang piyesta sa nayon, kung saan yung mga makukulay ng banderetas, masasarap na pagkain at masasayang tugtugan. At hindi mawawala ang ating mga lolo't lola na nagbibigay ng mga aral at kasabihan na may malalim na kahulugan. Dahil dito iikot ang ating aktibidad ngayong araw. Kaya ang ating aktibidad na pangkanya ay pinamagatang litrato, hugot o salawitin. Narito ang ating pamamaraan sa ating gawain ngayong araw. Ako ay magpapakita ng mga litrato at inyong tukuyin kung ano ay pinapakita ng mga litrato. Nakuha po ba? Magaling! So tayo ay magsisimula na sa ating unang gawain. Ano kaya ang pinapakita ng larawang ito? Magaling! Ito ay nagpapakita ng mga talim na kung sa ating mga lolo't lola, ang kasabihan na ito ay kung ano ang itinanim, siya rin aanihin. Pangalawa, yes, magaling! Ito ay nagpapakita na mainit ang ulo. Literal ba ito o hindi? Magaling! Tama! Hindi literal na mainit ang ulo ng isang tao, kundi namamulugang ito, madaling magalit. Pangatlo, magaling! Nagpapakita ito ng kung may saga, may nilalap, at pangkulit. Magaling! Ito ay nagpapakita na taera at gawain na nangulugang
sa inang hawali. Nakakarinig naman ninyo sa pagkulan ng mga kahayag. Pinapakita lamang ninyo na kayo ay maraming alam sa mga kasabihan o naririnig ninyo sa inyong tahanan o komunidad. Ngayon naman, hindi lang natin hulaan ang mga ito. Alamin natin kung bakit sila naging bahagi ng ating kultura at kung ano ang mas malalim nilang kahulugan. Batay sa ating aktibidad kanina, ano ba ang inyong napansin sa mga larawan ng pahayag? Yes, magaling! Ito ay nagpapakita na malalim na kahulugan. Literal ba ang mga kahulugan nito? Magaling, hindi sila literal. So, ano kaya ang tawag sa ganitong pahayag? Yes, tama. Ang mga ito ay bahagi ng ating kultura at karunungan bilang isang Pilipino na pinapasa ng ating mga ninuno mula noon hanggang ngayon. Ito ay tinatawag na karunungang bayan. So, ating alamin kung ano ang mga ito sa ating aralin ngayong umaga. Bakit sa ating aktibidad? Ano sa tingin ninyo ang ating leksyon ngayong umaga? Magaling! Ito ay patungkol sa salawikain at sawikain. Ngunit bago tayo tumungo sa formal na ating diskusyon, basahin muna natin ang ating layunin sa aralin ito. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay may kakayahang matukoy ang pagkakaiba ng salawikain at salawikain. May bigay ang kahulugan ng ilang salawikain at salawikain at magamit sa pangungusap ang salawikain at salawikain. Ang ating paksa ngayong umaga ay ang karunungang bayan sa partikular na salawikain at salawikain. Ano nga ba ang karunungang bayan? Ang karunungang bayan o sa English ay folk speech ay isang sangay ng panitikan kung saan nagiging daan upang may pahayag ang mga kaisipan na nagpapabilang sa bawat kultura ng isang tribo. Ito ay tumutukoy sa mga kasabihan, pahayag at mga aral na nagmula sa ating mga ninuno. Ito ay nagpapakita ng mga kultura, paniniwala at karanasan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, tayo ay natuto sa mga mahalagang asal sa buhay. Ngayon naman, ano ang salawikain? Ang salawikain o sa English ay proverb ay buti ng karaniwang hango sa karanasan ng matatanda na bibigyan ng mabuting payo tungkol sa kanilang asal at mga paalala tungkol sa batas sa mga kaugalian at karaniwang matalinhaga na may kahulugang nakatago. O sa madaling salita, ito ay ang nagiging daan o nagsisilbing daan o gabay natin sa pang-araw-araw na pamumuhay at nagpapakita ng mga karunungan ng ating mga ninuno. Tulad na lamang ng halimbawa, kapag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Na ang kahulugan, huwag mong sabayan ng galit ang iyong kaaway sa halip ay suklian mo siya ng bawang kabutihan. Ito ay nangangahulugan na hindi dapat natin suklian nang may galit o kasamaan ang mga taong may gawa sa atin na hindi maganda. Sa halip, suklian natin sila ng may kabutihan, pag-unawa at pagpapatawad. Pangalawang halimbawa, kapag makipid ang kumol, matutupang mamalukot. At ang kahulugan, matutong magtitid kung ano ang mayroon at mamuhay ng payak na naayon sa ating kakayahan. O sa madaling sabi, tayo ay mamuhay sa payak at kung ano ang naaayon sa ating pamumuhay o matuto tayo mag-adjust sa mga bagay o sitwasyon na naaayon sa ating estado o estado sa buhay. Pangatlong halimbawa, aanhin pa ang damong patay na ang kabayo. Ang kahulugan, maging maagap sa pagtulong sa kapwa bago maghuli ang lahat. Ito ang salawikain na ito ay nangangahulugan na dapat maagap tayo sa pagtulong sa ating kapwa at gumawa ng tama bago maghuli ang lahat. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagaan sa tamang oras at pagiging handa sa pagtulong sa ating kapwa. Ngayon naman ating tatalakayin kung ano ang salawikain. Ang salawikain o idioma ay mga salitang eupemistiko, pataytay o idiomatiko na ginagamit upang maging maganda ang paraan ng pagpapahayag. Karaniwang binubuo ito ng mga salita o parirala na nagbibigay ng malalim na kahulugan. Ang salawikain ito ay ang mga pahayag na may
may hindi literal na kahulugan. Ang sawikain, ito ay ang karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na usapin. Ang sawikain ay may dalawang halimbawa. Mayroong positibong sawikain at mayroong negatibong sawikain. Ang positibong sawikain, ito ay ang mga pahayag na naglalarawan ng mabubuting katangian at kanais-nais na sitwasyon. Ang positibong sawikain, ito ay nagpapakita ng may makulay at malalim na wikang Pilipino. Tulad na lamang ng mga halimbawa na pangtilang angkel, magkatotoo ang sinabi, nagsusunog ng kilay na sipag mag-aral. Ikuros sa loob, tandaan, magmamahabang dulang ikasal na at amoy pinipig na mabango. Ngayon naman sa negatibong sawikain, ang negatibong sawikain ay ang mga pahayag na naglalarawan ng mga hindi ka nais-nais na nakabuting pag-uugali o sitwasyon. Tulad na lang ng halimbawa na bahagang bukod o duwas, nagbibilang poste o walang trabaho, ahas o taksil o traidor, magpalit ang laway o taong di palakpo, o hingang tubol, panandalian o di pamatagalan. Ngayon, kung tunay na kayo ay nakinig sa ating aralin, sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng positibong sawikain? Lizel? Magaling! Ang ilang tahanan o ina ay isang halimbawa ng positibong sawikain. Ngayon naman, sino ang makapagbibigay ng negatibong sawikain? Franklin? Magaling! Ikaw ay tama. Ang butas sa bulsa o walang pera ay isang halimbawa rin ng negatibong sawikain. Ngayon, bilang konklusyon ng ating aralin sa araw na ito o sa umaga na ito, ang sawikain ay ang mga pahayag na direkta nagbibigay ng aral sa atin, habang ang sawikain naman, ito ang mga pahayag o mga gumagamit ng mga hindi o malalim na talinhaga sa ating kultura. Ngayong malinaw na sa atin ang pagkakaiba ng sawikain at salawikain, subukan naman natin gamitin ang iyong natutuhan sa isang masayang gawain na tila bahagi rin ng palaro sa isang fiesta sa ngayon. Ang aktibidad na ito ay pinamagatang idikit mo, doon ako. Hatiin ko kayo sa dalawang grupo at susuriin ninyo ang mga pahayag na ibibigay ko at idikit ninyo kung kabilang ba ito sa salawikain or sawikain. Pagkatapos ay gamitin nyo ito sa pangungusap. Handa na ba ang lahat? Mahusay ang naging pagganap ng bawal pangkat. Ipinakita lamang ito na tunay ninyong naunawaan ang ating aralin. Bago tayo tumungo sa pagtataya ay balikan muna natin ang mahalagang konseptong ating tinalakay. Ano ang pagkakaiba ng salawikain at sawikain? Yes, napakahusay. Ang salawikain ay nagbibigay aral, samantalang ang sawikain naman ay idiomatikong pahayag na may malalim na kahulugan. Ano naman ang kahalagahan ng karunungang bayan? Tama, ito ay nagpapakita ng kultura at karanasan ng ating mga ninuno. Kaya dapat natin itong pahalagahan at ipagpatuloy upang hindi mawala ang karunungan ng ating lahi. Ngayong nagtitiyak ko na naunawaan ninyo ang ating pagsama ngayong araw, susubukan naman natin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng isang evaluasyon o isang pagtataya. Kumuha ng isang buong papel at basahin mabuti ang bawat tanong. Napakahusay ninyo ngayong araw. Ngunit tandaan natin na ang pagkatuto ay hindi lamang nagtatapos sa loob ng silid-aralan. Para sa inyong kasunduan o sa inyong takdang aralin, maghanap kayo ng dalawang salawikain mula sa inyong magulang o lolo at lola o ibang nakakatanda sa inyong bahay. Isulat ang kahulugan sa sariling salita. Gawin ito sa inyong kwaderno.
ating talakayan, napatunayan natin na ang salawikain at sawikain ay hindi lamang simpleng mga salita. Ito ay ang kayamanang minana natin mula sa ating mga ninuno at nagsisilbing gabay sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya bilang kabataang Pilipino, tungkulin natin pahalagahan at ipagpatuloy ang paggamit ng ating karunungang bayan. Paalam mga mag-aaral. Hanggang sa muli!